Ano ba? Martin Andanar. Naku, na-miss natin to. Tagal natin to hindi nakausap. Secretary Andanar, sir, good morning. Hello, Ruth. Ruth Opo. Beta. Good Yes, morning. yes. Good morning, Ruth. How are you? I'm good, I'm good. Ikaw, kumusta ka na? Long time no hear. Okay. We are busy growing our different agencies under the Presidential Communications Operations Office. Yes. Pinapalakas natin ng PTV, Radyo ng Bayan, TIA, Philippine News Agency na medyo controversial ngayon. Okay. At marami pa mga ahensya natin sa gobyerno, including the PCO proper. And busy also communicating martial law and helping Ernie do his job. Oo. Kaya ito ang itatanong natin, Secretary Martin Andanar. So, ano ang latest ngayon sa martial law? At yung mga comments against it na, pero sinasabi nga nila, hindi nyo naman alam ang sitwasyon dito sa Mindanao, mga armchair generals kayo, kung makabatikos kayo. So, ano po ba ang paliwanag natin sa mga kababayan natin? Bakit kinakailangan natin ng martial law sa Mindanao? Well, kailangan natin ng martial law dahil maliwanag naman na nandito na sa Mindanao ang ISIS, ito yung Islamic State. Yes. Na dinala ng mga membro ng ISIS dito sa bansa natin, mga banyaga. Alam niyo naman na lumalabas sa mga balita na merong mga banyaga na nakapasok dito kasama yung mga maute at yung ilang miyembro ng Abu Sayyaf na nakikipagpakbakan sa ating gobyerno. Pero ganun pa man, mabuti na lang at na-intercept ito ng ating gobyerno bago sila makapaglunsad ng kanilang sariling operasyon sa kanilang taktang oras, sa kanilang plenano. So kaya ito ngayon nangyari at in-announce na nga ng Armed Forces of the Philippines na under control na ang Marawi. Okay. So, as far as communication is concerned, kami naman ay nagtatrabaho behind the scenes para tulungan si Ernie. Set up kami ng Mindanao Hour. Pinagana natin ang ating state media para maglunsad ng counter propaganda offensive kasi yung mga ISIS kasi mga terorista may sarili silang media propaganda. Wow, talaga? Na pinapakalat. Kita nyo naman sa social media, nagkakalat yung kanilang mga sariling photo, keso ganyan, keso ganon. Pero hindi naman totoo yung kanilang mga pinapakalat. Humingi lang sila ng tulong sa ibang bansa, sa kanilang mga kasama na terorista. And we must fight this. It's a media propaganda that must be taken seriously. So therefore, I believe that the war is not only war on the ground. Tama, we are also facing a media war against the ISIS. And all of us, every Filipino, must work hard to spread the real news on the ground. At wala na may ibang real news, kundi ang news po na nanggagaling sa Armed Forces of the Philippines. Yung po yung totoong nangyayari. So sana po ay bago tayo mag-share ng mga balita, bago tayo mag-conclude, tingnan natin yung source ng balita. Ang hirap kasi Secretary Andanar, sir, kasi ang dami nga lumalabas sa social media, dito papasok yung fake news eh. Tapos kapag merong halimbawang nag-comment about against, siyempre alam naman natin yung mga galit talaga. Parang kahit ganun gawin ni President Duterte, talagang galit sila eh. Parang nagpapalaganap sila, ibig sabihin ng mga fake news na sinasabi na, yun nga, tapos ang sinasabi nila, sakim sa kapangyarihan si Presidente, yung mga ganito. Para bang, what should we do about it? How do we counter that? Kapag nakikita natin sa social media yan. But as far as government is concerned, ang atin pong opisyal na dapat pakinggan ay ang Presidential Communications Operations Office. Ito po yung Mindanao Hour. Okay. Na diretso pong magsasalita dito ang ating presidential spokesperson, ang ating Armed Forces of the Philippines spokesperson, at ang itatalaga nating spokesperson ng mga Maranao. Ito po yung klaro. So kung kayo po ay gustong tumulong sa gobyerno, tumulong sa bayan para ipakalat ang tamang balita. Yes. Halimbawa ngayon po, meron pong live na nangyayaring
executive briefing, session. Mindanao Hour. So, okay. ito po yung pakinggan natin. Meron pong Mindanao Hour Facebook, Twitter, Instagram. At meron din pong Mindanao Hour na microsite sa Philippine Information Agency.gov.ph o PIA.gov.ph. Meron din pong Mindanao Hour sa PNA.gov.ph. And of course, yung mga private media po, tulad ninyo, na kinikerry po yung balita ng gobyerno, ay mag-subscribe po kayo sa private media. You also follow them. Para hindi po tayo malin lang. Paano po yung kayo po ba'y tumatanggap din ng mga batikos? Kumbaga doon sa sinasabi niyo pag nagsusubscribe, merong Instagram and all that. I'm sure kayo ay binabanatan din at nakakakuha kayo ng mga negative comments about that. Naman. Yes, oo. Kahit martial law na, Ruth, we are still a free market for ideas. We still accept constructive criticisms. Kasama ho yan sa ating demokrasya. Kasama ho yan sa trabaho ng gobyerno. Okay. Human nature says that you cannot please everyone. As a public official, dapat lamang na tanggapin yung mga constructive criticism and do something good about it. Okay. Pero, kung meron din namang mga nagpapakalat ng mga maling balita or kasi you'll never know, Ruth, yung halimbawa yung i-share mo sa Facebook, yung pala yun ang propaganda ng ISIS. So that's why we must be very, very prudent. We must check ito DWIC hindi ano yan. Bona fide yan. Itong session na to. Hindi matagal na yan, okay yan. Dapat ganoon eh. Pero pag meron din kayong nakita na i-share ng isang media entity na mali, yes, you can also call them out. For example, merong maling picture na shinare yung PNA. Yung pala, giyera sa Vietnam. Now, it was called out. So they brought down the photo and they apologized. The same way that the Inquirer did the same a few days ago. And the same way that I think GMA7, meron din silang na-share na mali din na they took it down. Pero ang hirap ng ganun, Secretary, kasi tingnan mo these are big news organizations. You would think, hindi talaga tayo nasa media tayo di ba? Before. Alam natin na bago tayo mag-post, chini-check and din double-check ang veracity of every story. Yeah. Pero bakit nakakalusot pa rin itong mga to? Hindi, alam mo naman, Ruth, tao lang tayong lahat Okay. Kakamali lahat. Ang tanong ko, sino bang gustong magkamali, di ba? Wala namang gustong magkamali. Kung yung GMA7 nagkakamali, Inquirer nagkakamali, Philippine News Agency nagkakamali, di ba? Yes. Kung ito nga mga professional agents nagkakamali, paano pa kaya ang mga pangkaraniwang tao na walang training sa journalism, di ba? Yes, that's right. So, kaya kailangan talaga tutukan natin na kung hindi tayo sigurado, wag natin i-share. Tama. Oo. Tiyan natin kung DWIC, sige, share mo na yan, DWIC naman yan. Ganon dapat tayo. Pero ganito, Secretary Martin Andanar, sir, kung halimbawa ang mga tao ay, dito sa martial law, hindi natin sinasagkaan ng freedom of expression. Everybody's entitled to their opinion. Everybody can post. Pero kapag sila po ay nagbigay ng isang editorial, nagbigay ng kanilang opinion, no matter how twisted and crooked the argument is, parang wala tayong magagawa kundi pabayaan lang natin yun. Ganon Well, alam mo kasi, Ruth, yun ang prinsipyo ng ating demokrasya. Pero kung titingnan natin, yung mga nangyayari sa Mindanao, since Mindanao is under martial law, they're under military rule, it's a discretion of the military, the AFP. That's why they gave their guidelines sa mga media men and women, di ba? Yes. But then again, we must also be wary of the propaganda being propagated by the enemy. So there must be a line drawn between the propaganda of the enemy and the propaganda of the military, of the government. So which side are we on? Ayun. Diba? Yun So but at the end of the day,
ang mananaig dapat yung interest ng taong bayan at ang national security at interest ng bansa. Yes. So parang ganito yeah. Secretary lumalabas Ako halimbawa, hindi ako media, ordinaryong tao lang ako. Kung hindi rin lang naman ako makakatulong sa sitwasyon, kasi one thing we have to remember, iisang bansa tayo and we are fighting a terrorist organization. Kung di rin lang tayo makakatulong sa pagpo-post na natin, wag na lang tayong mag-post at nakakagulo pa tayo. Opo. At kung gusto namang makasiguro, you go to a bona fide media organization in the Philippines. And you also go to the government media. You can check the Presidential Communications Operations Office Facebook page. Yes, okay. The Mindanao Hour Facebook page. Philippine News Agency. Philippine Information Agency. Gaya ng sinabi mo, Ruth, isang bayan lang tayo, isang bansa lang tayo. Yes. At the end of the day, ang mananaig dito, yung national interest. Yes, that's right. Hindi yung interest ng mga terorista. So, it's either you're with them, the terrorists, or you're with us, the entire Philippines. Secretary, eto lang. Kasi ang Commission on Human Rights ay parang ito ay well, hindi ko naman alam kung against or what, pero this is an agency of the government, di ba? Itong Commission on Human Rights na ito ba'y nabibigyan ng pagkakataon sa Mindanao Hour? Kumbaga, are we also transparent? Kasi baka isipin ng ating mga kababayan, puro one side lang naman ang pinapalabas niyo sa Mindanao Hour. How about itong Commission on Human Rights? Are they given an avenue for them to express also their findings and all that? Yeah, the Commission on Human Rights can always approach the Presidential Communications Operations Office and we can give them their airtime. Walang problema. In fact, wala namang pumipigil sa CHR na magsalita sa media. At ang datos naman ng gobyerno ng ating Mindanao Hour Center sa Iligan, bukas naman sa lahat, civilian at sa military. Kaya nga tayo nagtayo ng Mindanao Hour Iligan para din sa ating mga civilian na pwedeng makalapit. Okay. Magreklamo o kung anong mga hinaing nila. Kasi alam naman natin na meron ding Office of the Civil Defense under the AFP na sila naman tumatanggap ng military reports. Ang PCOO ang tumatanggap ng civilian reports. Okay. Opo. So that's why we have PCOO Iligan ngayon as we speak. Okay. Because we want to make our presence felt sa taong bayan. So ibig sabihin, Secretary Andanar, sir, yung mga tao, kung meron silang, sa bagay, hindi kaming taga Metro Manila, yung mga taga Mindanao na sila ang affected, kayong mga taga Mindanao na affected, pwede silang mag-report dun sa Mindanao Hour sa mga Facebook page, sa social media, para mag-report sila nung nakikita nila kung meron man na mga pang-aabuso. At kung nandun sila sa Iligan mismo, sa may Marawi, they can run to our Iligan Command Center. Yes. At doon nila dalhin yung kanilang mga hinaing so that it can be processed, it can be vetted. Tapos yung sa Iligan naman will send the information, civilian information, to Manila. So we really are striving to make this a very orderly way of giving information to the entire Philippines and the rest of the world. So ayaw natin na sali-saliwa yung mga sinasabi ng Iligan, saliwa ang sinasabi ng Manila. At gusto natin na iisa lang. Even if we listen to the military and their report, we also listen to the reports of the civilian. Alam mo, bigla ko lang naisip, Secretary Andanar, napakalaki ng pagbabago during the martial law of the 80s. Ay, hindi. 80s ba yan? 70s, 70s, no? Ibang-iba kasi nga, kailangan mong mag-evolve dahil ngayon may social media na. At yung martial law na ito, parang hindi mo pwedeng, hindi yung sinasabi na martial law, wala na kayong gagawin, wala yung karapatan ninyo and all that. Dito kahit may martial law sa Mindanao, people can still voice their opinion at pwede mag-report and the government is reporting to the people kung anong nangyayari within martial law. Tama po kayo, Ruth. In fact, if you go to Davao City, if you go to Butuan, Surigao, if you go to Bukidnon, life goes on. It continues. Yeah. Ang pinagkaiba lang yung sa mga lugar na tulad ng Lanao na merong curfew, lockdown, yung Marawi, tapos yung Iligan, may mga curfew. So, yun lang po talaga yung difference. Look, we are trying our best. The military is trying their best to contain the ISIS problem. Alam natin na malapit nang iproklama ng mga ISIS na ISIS territory
yung Marawi, yung Lanao area. Ayaw nating mangyari yun. Yes. Because once they declare it an ISIS territory, a wilayat, at alam natin na meron ng mga foreigners na nandun, mga Indonesian, meron mga taga-Middle East na fighting side by side. ISIS, terrorists, money will flow in sa grupo nila. Tama. At maraming pera yung mga yan. Correct. So, we must protect our territory. We must annihilate, finish them off. Kasi hindi na naman tayo ang apektado nito. Maging ang neighboring countries natin. ASEAN countries, Indonesia, Malaysia, sila apektado rin sila dito. So, tama. dapat dito pa lang, matapos na yung problema. Sa atin pa lang. So, it's a national interest and it's also an international and ASEAN interest na itong ISIS na ito ay mapulbos. Okay. Secretary, eto lang may magandang tanong dito. Hi, Pangga. Please ask Secretary Andanar, anong ginagawa nila sa mga fake news na kinakalat ng ibang media? Like yung 9,000 daw ang killed ng EJK, bakit invited pa rin sa presscon? Yung mga yan, puro fake news naman sila kay Duterte. Tapos ano daw ang ginagawa ninyo sa mainstream media? Kasi sabihin na natin, sabi ni nung ating texter, si Lenny, ang ganda palagi ng spin. Wala ba kayong budget para sa mga malalaking networks na lumalaban sa gobyerno? Ayan, sige. Mga listeners po natin ang nagsabi niyan, Secretary. Opo. Meron po tayong kalayaan sa ating mga mamahayag. Ito po yung freedom of the press. Yeah. Now, meron pong iba na inaabuso po yung freedom of the press. Ito po yung nakakalungkot. Yung mga organisasyon po na inaabuso ito ay matinding batikos ang kanila natatanggap mula sa taong bayan. And at the same time, meron din tayong mga members ng media na very responsible. Actually, Ruth, if you really think about it, if you look at it, siguro sa 100% o sa 10, sa 10, meron ka lang 0.01. Okay. Kasi ano pa yung nababanggit na dyaryo or na online publication, di ba? Mangilan-ngilan na naman, di ko na lang papangalanan. Alam niyo na siguro. Mangilan-ngilan lang naman yan. Hindi naman lahat Di ba? But rest assured that at the end of the day, this government believes and practices freedom of expression and the freedom of the press. At walang makapagsasabi na kinikitil natin ang kalayaan ng isang mamahayag. Ayun. Wala, Ruth. I'm sure. Kahit na ilang pagbabatikos na ginagawa sa atin, sa amin sa gobyerno, wala ho kaming kino-call out na media. Wala kaming sinusulatan. Sumusulat kami ng mga letters to the editor. Yes, Pero for now, as of now, we have not yet complained officially to any publication sa kanilang ginagawa. Pero marami kang mababasa na mga nagrereklamo sa mga kakampi natin sa gobyerno. Tulad na lamang nung nag-text sa inyo. Pero ang masasabi ko na po sa mga kabayan natin, huwag po kayo mag-alala, dahil we are keeping tabs at all of these fake news na pinapakalat ng ibang organisasyon. Okay. Secretary, samantalahin ko to pinapatanong ito sa news center namin Totoo po bang tinanggal na daw si Asik Mocauson? Hindi po. Hindi. Totoo yan. Hindi totoo. Okay. Kinansilan na daw po ba yung biyahe ng Pangulo sa Japan next week? Opo, kinansilan na po. Kinansilan na. Dapat nandito siya. Binuwag niyo daw po yung Strategic Communications Office ng PCOO and why? Tama po kayo. Binuwag ko po ito dahil nilagay ko po sila sa ilalim ng opisina ko. Wala akong natanggal.
nilipat lang ho sila kasi nga ngayon na si Ernie, binigay ko kay Ernie lahat ng trabaho para magsalita. Opo. Ngayon po na yun na yung nangyayari. Ako naman ay minamanage ko yung PCOO sa likod. Ayun. So kaya nilagay ko sa ilalim ko para ma-manage ko na sila. Ayan, okay. So, kaya pala busy ka. Secretary, ganito, kapag merong kailangan ka bilang tulong namin dito sa DWIZ, kung meron kang kailangang sabihin, i-inform, please feel free na i-text kami at sabihin sa amin na you need time for you to explain yourselves yung mga strategies ng ating government. Nandito lamang po kami. Salamat, Ruth. Mabuhay ka at mabuhay lahat ng nandyan sa DWIZ. Yes. Tangin yung himping. Yes. Tangin yung himping. Yes. Tangin yung himping.